Hello, magandang gabi. Ngayon po ay araw ng Hulyo 21, 2025. Malakas ang ulan, matindi ang ulan, baha sa karamihan ng lugar dito sa Metro Manila, dito sa Luzon, at siyempre pa sa iba pang parte ng Visayas. Dahil ang ulan na ito ay parang malawak na bahagi ng Pilipinas ay naumuulan. Ngayon, ang ating pag-usapan po ay tungkol po sa tinatawag na assassin ng Media Man. Isang Media Man po o broadcaster sa Surigao City, sa Bislig City o Mangagoy, Bislig City, Surigao, ang pinatay, giluthang pagkatapos ng kanyang programa na may titulo na Diretsahan. Pag-alis niya sa kanyang radio station, pagsakay niya sa motor, sinundan lang siya ng riding in tandem at bang, 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 patay. Ang problema, itong problema, may itatanong lang ako, naalala mo si Congressman Johnny Pimentel na kasama sa Quadcom? Ngayon, hindi naman siya ang tinuturo. Gobernador na po siya ngayon. Ang kanyang kapatid na dating gobernador ay nagpalitan sila ng pwesto. Ang kanyang kapatid na dati si Alexander Pimentel, gobernador, ay siya ng congressman sa ngayon. Ang mga Pimentel po ay isa sa kalaban sa political enemy ng mga Pitsay family, mga Pitsay political clan. No? Yung mga kanya ni si Congressman Pitsay, may-ari ng Rimate. Dati. Kasi may-ari ngayon ng Rimate si Benny Antipordana. So, ngayon, ang pinatay po rito ay si Erwin Boypana Segovia. At ang pagpatay sa kanya ay nasa sitwasyon na kaduda-duda kasi siya po ay hindi naman napakinggan kung kanyang programa, hindi naman siya masyadong bumira. Pero kinukonsidera siya na kritiko. Kasi ang pangalan pa lang ng programa niya ay Diretsahan. At yun, ang pinakamatindi pa dyan, yung huling programa niya kaninang umaga, bago siya barilin, ang kanyang programa po ay parang mayroong tinatawag na nasa pantahan na niya na mamamatay siya. Ay nagpaalam po siya eh. Sabi niya, consumato est. Latin na salita, parang tapos na. Pero yung pag sinabi niya tapos na, actually pinapatungkol niya ito sa barangay fiesta dyan sa Mangagoy, Bislig City. Sinasabi na tapos ng petsa, ibig sabihin tapos ng piyesta. Umuwi na kayo lahat. At yung mga mahilig, mga Pilipino, Bisaya man o hindi Bisaya, mahilig mangutang para lang sa piyesta. Sabi niya, ang mga utang ninyo, nabayaran na ba ninyo? Actually, pinakinggan kong buong programa niya sa araw na yon, kaninang umaga. At yung programa niya July 17. Wala po ako nakita na may binira siya. Isa lang ang alam ko na pwedeng posible na malapit ang pwedeng pumatay ay doon may kinalaman sa politika. So, Naibagarabi, maulan, Romel Bengson, Mel in Singapore, SG, maayong gabi. Engineer, Tirador, tirahin natin. Ang suspect ko lang ito, ay yung grupo ng ng mga kasapi ng Pimentel diyan sa Quadcom. Kasi po nalaman ko ito sa pinapakinggan ko si Boypana, Erwin Segovia Boypana ay parang Maka Duterte siya. Pabor siya sa mga Duterte. Tapos ang bago siya namatay, tinulungan niya po ng tumatakbong mayor na ang mayor pala ng bayan ng Cantilan, Surigao del Sur,
ay tumakbo ng gobernador, congresswoman. Tumakbo ng congressman, tinulungan niya. Ito po si Cantilan Town Mayor, former Cantilan Town Mayor Carla Lopez Pichay. Pagkapatay kaninang umaga kay Boy Pada ay nagpalabas kaagad ng pabuya, ng anunsyo na pabuya na 1 milyon si Mayor ano pangalan? Mayor Carla Lopez Pichay. Ito po ang ipakita natin, ang hindi naman to maganda naman pagkakuha, hindi naman masyadong shocking. Ito po. Yan po ang kuha na litrato kanina sa pagkatapos siya pinatay. Yan po siya. Hindi lang pinakita. So pag binasa mo, ay kaninang umaga ito nangyari, radio broadcaster sa Bislig City pinagbabaril, patay. Patay ang isang komentarista sa radyo na si Erwin Boypana Segovia matapos siyang pagbarilin habang nagmamaneho ng kanyang motor sa barangay Mangagoy, Bislig City. Nagbigay naman agad si former Cantilan Mayor Carla Lopez Pichay ng 1 milyong pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa kung sino ang nagpapatay. Ang pinapahanap yung nagpapatay, hindi yung pumatay. Kasi pumatay, mga riding in tandem. So, yan po ang balita. Tapos, ito po ang, kung gusto nyo, pakinggan nyo, yung nakasalitang Bisaya lang kasi, no? Pero pakinggan, tingnan po natin itong balita ng Abante. Ito pong balita ng Abante. Hindi ito si Benvenido Abante, Abante newspaper ito. Broadcaster, tiningga sa ulo. 1 milyon alok na pabuya sa killer. Patay ang isang kilalang radio host at station manager. Siya pa pala station manager ng Radio Gugma. Ang ibig sabihin Gugma po, pag-ibig. Radio pag-ibig. Radio Gugma sa Surigao del Sur. Matapos itong barilin habang nagmamaniho ng motorsiklo sa barangay Mangagoy, Bislig City sa nasabing lalawigan kahapon ng umaga. By the way, itong Mangagoy po, ito po yung barangay na napakalaking barangay na dati dito po makikita ang pikop. Lahat ng mga tanim sa palkata ay dito makita na ang produkto dati ay papel sa buong Pilipinas, sinusupply ng pikop. Ang may-ari noon ay si Andres Soriano. So ngayon, kinilala ang biktima na si Erwin Boypana Segovia, host ng programang Diretsahan ni Boypana Segovia sa 95.8 DXCV FM. Sa ulat, matatapos ang kanyang programa at lulan motorsiklo, ang biktima ng barilin ito sa ulo na isa sa 2 hindi pa nakikilalang suspek. Suspek, hindi mo baril ang suspek? Nakilalang tao. Itong mali ng mga writer eh. Pag suspek, hindi pa sigurado kung siya bumaril. Sinabi mo, ang bumaril, tinuruan bumaril, hindi suspek. Dapat ang pagkasabi niya sa inyong sulat, sa ulat, katatapos lang ng kanyang programa at lula ng motorsiklo ang biktima ng barilin ito sa ulo ng isa sa 2 lalaki na hindi pa nakilala. Dapat ganon. Sa nasabing lugar, pasado 9:00 ng umaga. Nag-alok agad si dating Cantilan Mayor Carla Lopez Pichay ng 1 milyong piso para makapagbigay ng impormasyon sa ikakadakip ng mga pumatay kay Segovia. Hinamon din ni Pichay ang gobernador na si Johnny Pimentel na dating kasama sa Quadcom at saka si Representative Romeo Mowo at dating gobernador Ayik Pimentel na agarang tugunan ang insidente bilang patunay ng kanilang panindigan sa hustisya. Siguro ang kalaban ni Mayor Carla Lopez Pichay sa pagka-congressman ay si Romeo Momo siguro. Tingnan natin. Nanawagan din si Pichay sa Diocese of Tandag na makiisa sa kanyang panawagan ng hustisya para kay Segovia. Si Segovia ay naging taga-suporta ni Pichay noong ikampanya sa midterm elections. Kaya sinususpitsahan ko nang nagpapatay dyan kay Erwin Segovia ay mga grupo ni
dating Quadcom Congressman Johnny Pimentel ay sapagkat kalaban sila sa politika ni Carla Lopez Pichay. Si Carla Lopez Pichay, kinuha niya si Boy Sigobio na taga-tira. Binayaran niya kasi black timer. So, ito yung mouthpiece na taga-bira ni Carla Lopez Pichay. At sigurado, sino pang bibirahin? Hindi kaaway ni Pichay. Nako, magpaliwanag po kayo. Grupo ni Representative Momo at saka ni Governor Johnny Pimentel. Wala nang ibang ano dito, titingnan ng tao kundi kayo lamang. Kayo at kayo lamang. Kasi maraming binusisi ito si Erwin Boy Pana Sigobia. Sa kanya mga programa, pabor po siya kay Duterte. So maaaring ang bumanat sa kanya ay kalaban ni Duterte. At alam naman natin na kalaban ni kumakalaban kay Duterte si Johnny Pimentel. Grabe naman ito. Pati ba naman yung mga politika lang mapupunta sa patayan? Naawa talaga ako sa mga broadcaster sa probinsya, sa lalawigan. At kung papatayin na lang sila, ay ganun-ganun na lang. Matindi. Naalala ko rin yung isang broadcaster sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Dapitan ba yun? Parang hindi Dapitan. Hindi, sa Calamba. Sa Calamba, Misamis Occidental. Grabe. Pinasok pa sa loob ng kanyang nagla-live broadcast pa at the same time. Pinasok, binaril. Habang na live broadcast, binaril. Ito yung nangyari sa panahon ni Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin po, walang proteksyon ang mga mediaman, radyoman sa Pilipinas sa panahon ni Mr. I'm calling on yung kaibigan ko sa PTM Presidential Task Force on Media Security. PT Poms. Sa kaibigan ko na si sino ba ikan? Nakalimutan ko pangalan ni PT Poms Director. Si Joe Torres Jr., kaibigan ko, na taga-Dapitan din ito, Zamboanga del Norte. Bay, unsaon naman ang atong amigo nga si Erwin Boy Pana, Sigobia, gipusil man. Nga naman di gipusil, unsa may iyang sayop? Ano ba kasalanan niya at bakit siya binaril? Kaya nga, hindi talaga tatalab sa Pilipinas yung tinatawag na yung tinatawag, don't shoot the messenger. You can shoot the message, but not the messenger. Parang ang sistema rito parang baliwala lang, di ba? Yung Wild Wild West. Kantay mo Wild Wild West. I shot the sheriff! I won, but I didn't shot the deputy. Ayan. Ganoon ang problema dito sa Pilipinas. Talagang mababa pa rin ang pag-iisip ng mga tao, mga politiko pag natira. Parang wala bang ibang solusyon? Bakit papatayin ka agad ang solusyon? Kayo po, mga politiko at magiging politiko balang araw, mga pulis na nakikinig sa akin, mga kapwa, mga abogado na nakikinig sa akin kung kayo maging politiko, kung may titira po sa inyo, please lang, huwag gamitin ang baril. Pwede nyo gamitin, magsampa kayo ng kasong libel kung gusto nyo. O di kaya, pinakamaganda po, advice ko lang sa lahat, kaibigan ko naman lahat ng politiko, lahat ng judge na binibira ko, lahat ng mga abogado na nabira ko rin, lahat ng pulis na nabira ko, kasama na dyan si General Nick Torre, lahat po kayo,
Pati si Bantag. Lahat po kayo, kung binibira po kayo ng taga-media o sa mga vlogger, ay hindi po solusyon yung magkakaso. Kaya ikaw po, Senator Risa Ontiveros, naasar po ako sa iyo. Talagang yung pagsapa-sapa mo ng kaso sa mga vlogger. Ikaw naman, Bong Revilla, nag-anunsyo ka, magsasampa ka rin ng kaso sa vlogger. Ikaw rin, Lito Lapid, kinasuhan mo rin ako sa vlogging. Alam mo, pinakamagaling na sagot pag ikaw po ay tinira, ay mag-vlog ka rin sa sarili mong Facebook account. Halimbawa, may YouTube account ka, mag-vlog ka rin. Sumagot ka sa lahat ng tumira sa iyo. Ganun lang po kasimple yan. Kasi kung pumatay po kayo, pag mag-utos kayo magpapatay, nang tingin nyo iyan ang solution, hindi po matitigil yan. Sinisiguro ko sa iyo na dahil dito sa mga pinatay na ito, babalikan ko isa-isa ito, itong mga ibang napatay, pati hanggang kay Kaper Silapid. Pero at least kay Kaper Silapid, malaki na ang nakikita namin na talagang si Bantag ang ebidensya namin na gumawa ng paraan para patayin si Kaper Silapid. Pasensya na po sa mga subscriber ko na makabantag. Yan po kasing ebidensya ko eh. Ang akin naman, kung hindi ka talaga ikaw ang nagpapatay kay Kaper Silapid at kung may tao pa sa likod mo, Mr. Bantag, do not be afraid, show up. Ilang araw lang yan, kulong, temporary lang yan, kulong. Ikaw nangungulong ng tao dati, hindi ka man natatakot. Hindi, alam mo ang ibig sabihin sa kulungan. At bakit ka matatakot sa loob ng kulungan kung habang ikaw ay nagpapatakbo ng kaso mo? Ikaw po ay alagad ng batas, Mr. Bantag. Ipapakita mong halimbawa na ikaw ay patas tumingin sa batas. At tanggapin mo ng kusang loob kung ikaw ay ibibilanggo ng dahil sa ikaw ay tinuturo ng ebidensya. Hindi po ang tao tumuturo sa iyo, kundi natuturo sa ebidensya. Ito naman, yung pumatay kay Erwin Boypana Sigubia. Hindi ako maniniwala ang nagpapatay sa kanya ay si Mayor o dating Mayor Carla Lopez Pichay kasi kakampi niya. Binibigyan siya ng sweldo ni Carla Lopez Pichay para lamang tulungan siya sa kanyang mga tinatawag na public relations. Siyempre, sino pang gustong pumatay? Siyempre yung galit sa kanya at walang iba pwede. At sino naman ang posibleng tao may galit sa kanya? Di si pa, yung kalaban ng kanyang tinutulungan na si kalaban ni Mayor Carla Lopez Pichay. At sinong kalaban? Grupong Pimentel. Alam mo, Governor Pimentel, na dating Quadcom Congressman Pimentel, kahit ano pang i-deny nyo, wala pong maniwalang tao na hindi kayo ang pumatay. Alisin yung paniniwala sa mga tao dyan sa mga Surigao nun na hindi kayong pumatay. Inisip na kayo, sino pang matitira dyan? Ang kaaway. Ganito kasi ang nangyari. Nagpalabas ka agad ng pera si Mayor Carla Lopez Pichay, 1 milyon na pabuya para sa kung sino ang makapagturo kung sino ang nagpapatay at pumatay kay Erwin Boypana Sigubia. Tapos, ang ginawa naman ni Mayor Carla Lopez Pichay, hinamon niya si Gobernador Johnny Pimentel at saka si kapatid ni Governor Johnny Pimentel na dating gobernador na si Alexander Ayek Pimentel at yung congressman si Mumo. Anong pangalan ni Mumo? Romeo Mumo. At nagpalabas din sila ng 1 million din. So 2 milyon ngayon ang pabuya. Ang 1 milyon galing kay Pichay. Ang 1 milyon galing kay Pimentel. Anhin pa yung pabuya kung patay na siya. Ano ba ito? Is this the price that the Filipinos are getting? Or is this an evidence of failed administration of
Marcos. Panahon ni Jupiter Duterte, may namatay ding media man. So, failed administration of Duterte din yun. Panahon ni Noynoy, meron ding namatay. Panahon ni Gloria, marami ding namatay. Panahon ni Cory, marami ng media namatay. Panahon ni Erap, panahon ni Ramos. Wala natang panahon ng presidente na walang patay ang media. Ngayon, I am putting on the hotspot ang aking kababayan na si General Nicolas Torre. Bakit nangyayari ito? Kung ako ang hipi ng pulis, lagi ko pong pabantayan ang mga radio broadcaster. Kasi silang isa sa top victim of gun for hire killing. Pagkatapos, mag-request ako sa Congress na magpalagay ng CCTV sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas. At mag-request ako na lahat ng mga mobile police patrols, lahat ng mga police officers, dapat may kani-kanya kay inuwi na body camera. Hindi yung iwan lang sa kanilang stasyon. Para kung umuwi sila, may nakikita pa rin body cam. Ito ang nakakalungkot. Nabalungkot kasi ako dahil nanggaling po ako sa 15 years po ako na naging editor ng People's Journal Tonight. Naging official din ako ng National Press Club. At ako po yung nag-author ng petition at nag-file ng petition sa Supreme Court na nagresulta po sa paglabas ng Circular 08-2008. Ano po yung Circular 08-2008? Na nag-advise sa lahat ng judges sa buong Pilipinas na in kaso na mayroong mga media o hindi media na sentensya ng libel, huwag lang kulong ang iparusa, kundi multa. Kaya naging biktima rin ako niyan sa totoo lang. Pero hindi ko sila pinagsisihan at inaprubahan ng Supreme Court yun. Bakit? Kasi ang una na nagkaroon ng benepisyo na nagka-benepisyo dyan sa multa lang ang pina, hindi kulong, ay si Christy per minute. Yung isang babaeng ito, ayaw pa rin aminin na ako nakakuha niyan. Dapat pasalamat ka sa akin, Christy per minute. Pagkatapos ng kalawang tao na nagbenepisyo diyan sa multa lang ang parusa, si Erwin Tulfo. 4 counts of libel, kasama niya si Philip Pitsay, na kapatid naman ni Congressman Pitsay dati. Kaya pinayagan siya umupo sa DSWD. At tumakbo ng pagka-congressman at naupo sa pagka-congressman at ngayon tumakbo pagka-senador. Dahil ang parusang libel sa kanya na dapat tigta 3 taon bawat isa at may moral turpitude pa na mawawala lamang sa 5 taon kada kaso ay nawala kagad dahil sa fine ang minulta. At nakabenepisyo din si Rapi Tulfo, sinintensyahan din siya. Kailang dahil sa akin na Circular 08-2008 na ako po yung utak niyan, ay multa na lamang ang pinarusa sa kanila. Pasalamat ako sa panahon na yun ni Chief Justice Renato Puno. Ganun po ang nangyari sa media man natin. Kailangan po, ladies and gentlemen, kayo nakikinig sa akin, pakisigaw nyo lang sa inyong kanyang Facebook account. Tigilan na gawa ng paraan na, tigilan na yung pagpapatay ng mga media.
Imagine ninyo kung walang vlogger, kung walang media, patay na lahat. E di, abuso na lang lahat ang mangyayari sa pamahalaan natin. Imagine the world without reporters, without journalists. Imagine the world without radio broadcasters. Imagine the world without newspapers. Kaya po, ako'y nag-apila din sa inyo. Kung meron kayo may bigay kahit piso, kahit 10 piso, mag-donate po kayo sa lahat ng newspapers. Sa Inquirer, sa Philippine Star, sa Abante, sa People's Tonight, lahat-lahat po sa Cebu News Daily, sa Sunstar. Mag-donate po kayo doon, pati naman sa American media. Kasi sa totoo lang, lahat po ngayon ng mga media, kasama din yan ang New York Post, New York Times, Washington Post, kasama na dyan pati Time Magazine, lahat po sila, pati yung Associated Press, pati yung Reuters na mga wire services, tulungan natin sila. Kung mayroon kayo ibibigay kahit tag 100 pesos kada buwan, bigyan nyo sila, mag-donate kayo. Para naman, yung mga reporter nila, tuloy-tuloy magtatrabaho, magaganap ng balita. Biro mo mga reporter nila yan, mga internasyonal, sumasabak pa sa gera yan, pumupunta sa Gaza, para lamang makakuha ng balita. Tulungan nyo naman po. Imbis na patayin nyo yung mga media, tulungan nyo po. Karamihan po kasi na mga media dyan sa probinsya ay wala rin po. O yun, pinatinatawagan ko yung aking tito, media rin yun, si Uncle Manny Kausing. Media rin siya sa Digos, sa Davao del Sur. At ang kanyang mga kasama dyan. Kaya ako po'y nakikiusap kung sino man nakakaalam sa pagpatay kay Erwin Boy Pana Sigubia, please lang, makipag-cooperate na kayo. Kailangan maikulong yung mga gun for hire na yan. Kasi sila mga gun for hire, yung mga killer na walang mga halang ang kaluluwa. Tatanggap ng pera para pumatay. Ganon din sa pinatay na radio station manager din yun. Andun sa Dapitan, Calamba, Zamboanga, Misamis Occidental. Sino ba pangalan ng media man yun? Hinahanap ko kung sino ang pangalan. Si Juan DJ Johnny Walker Humalon ng Calamba, Misamis Occidental. Ang problema ko nito, na-absulto ata yung unang ang unang tinuro na pumatay. At nanawagan din ako sa pumatay din sa aking kaibigan na si Johnny Dayang, dating mayor ng Kalibo, Aklan. Pinatay po siya sa bahay niya sa Kalibo. Mga media-man. Hindi nyo ba alam sa panahon po ni Jose Rizal, panahon po ng Espanya, mga grupo ni Rizal, si Rizal po ay media-man. Kasama sila ni Juan Luna, sila po mumubuo ng La Solidaridad. Sila si Lopez Haina, Graciano Lopez Haina, kasama nila yan. Sila po yung mga media nung araw. Na kung hindi dahil sa pagkipaglaban nila, walang kalayaan ng Pilipinas sa ngayon. Ladies and gentlemen, nais ko lang bangitin bago ko isara itong programang ito. Nasa Section 4, Article 3 po ng ating Constitution na sinasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor prohibit anybody to peaceably assemble to redress their grievance and or petition the government to redress their grievance. Mga kalayaan po yan na hindi pwede saklawin ng batas. Mismo ating konstitusyon nagsasabi. Kaya nga kung ako tanongin nyo, bawal sa batas.
Bawal sa konstitusyon. Labag sa konstitusyon, yung libel law na yan. Sinabi nga sa Tagalog pa, walang batas na maaaring may pasa para lansagin ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagsasalita, at kalayaan sa paglilimbag, at kalayaan sa pagrarally, at kalayaan sa pagpetisyon sa pamahalaan para labag maibsan ang inyong kalooban. So ano ngayon masasabi mo? Quadcom, representative or governor now? Johnny Pimentel? Iniimbestigahan mo si Duterte. O ngayon, iniimbestigahan mo sarili mo. Hindi po ako maniwala na hindi kakampi ng mga Pimentel ang pumatay. Siyempre, kalaban kayo ni Pichay. Ano na lang dito sa Pilipinas, ganti-gantihan na lang eh. So, iyan na lamang po at mag-shoutout na lang ako. Jose de la Cruz, si Digoy, pinatay ang ABS-CBN. Okay lang ABS-CBN? Sa totoo lang, kung ako tanungin nyo, hindi nyo ba alam, libo-libo po ang may mga kliyente ako dyan na inaapi nila sa labor? Ha? Jose de la Cruz, didn't you know it? Ang problema ng ABS-CBN, dinadala nila sa ganon kung press freedom sila. Pero kinakampihan ko sila sa press freedom. Ang problema ko, hindi sila kamakampihan. Sa katotohanan na marami sila mga reporter at photographer at cameraman nila na inaapi nila. Ganon din ang GMA7. Ganon sila, pati TV5. Yan ang pinagtatakhan ko bakit sila ang matapang tumawag para respetuhin ang karapatan ng manggagawa, anyit sila ang naglalabag sa karapatan ng manggagawa nila. O, yun eh, itong taong si Rinaldo Saramusing, kalbo. Yan ako kalbo. Ikaw, gwapo ka ba? Na may karapatan ka manlait sa kalbo? Rinaldo Saramusing, sige, thank you. Salamat sa panunod. Salamat sa pakikinig. Sige, Bernard Shaw. Marami nang namatay at binugbog na mga media men dyan sa Surigao del Sur na hawak ng mga Pimentel sa ngayon. Ganon ba? Ganon style nila. Yan si Congressman Romeo Momo, dating DPWH Undersecretary, ay salin-pusa lang yan, sunod-sunuran sa mga Pimentel kasi di naman naging congressman yan kung wala ang mga Pimentel. Maraming alam si Bernard Shaw. Sige nga, Bernard Shaw, ano pa? Basahin ko ba? Anong mga alam mo pa? Inulit mo lang isa. Clemente Oisen, Philippine government is rotten to the core. Sad to admit. Sabi naman sabi ni Bernard Shaw, kilala niya pala si Erwin. Kawawa yan si Erwin Sigobia. Boy pana. May naiwan mga anak yan. Nako, nakakaawa. Tapos siya lang naghahanap buhay. Magkano na naman ang kitaan bilang black timer? Halos rental lang sa radyo. Yung bayad, kuripot pa. Yung mga pitsay, kuripot din mga pitsay. Kasi wala sila sa power. Ngayon, si Johnny Pimentel at kapatid niya na sa Alexander Ayek Pimentel ay mga mababangis at istrikto, mga yan, madaling magalit. Diyos ko Lord. Johnny Pimentel! Wala na pong ibang suspect. Kayo po na papatay kay pumana, kay Boy Pana. Rodi Rabi, pastor. Ay, nako. Nelson Mercado Reyes. Super earthquake possible happens in the Philippines. Richter scale 9.2. Kailan kayo yan? Nelson naman, pinagtatakot mo kami. Dapat ang mauna mamatay, mga kurap. Bagay, pwede mangyari kasi mga kurap, magagana mga malaking building. Kaya mga building matutumba. Yung mga nakatira sa barong-barong, hindi naman matutumba ng earthquake yan. Rodi Rabi, pastor. Okay. Tapos si Bernardo Minjulay na lagi. Good evening, Kabunyog, Senator, Attorney, Engineer, Katotohanan, Kausing, watching in Barangay Commonwealth. Bernard Shaw, kawawa yan si Erwin Sigobia. Naku, boy pana. May naiwan mga anak. Yan, tapos siya lang naghanap buhay. Biro mo talagang mahirap na tao ito si Boy Pana.
Kasi kung mayaman ito, nakakotse na ito. Ay, nakamotor lang eh. Luma pa yung motor na ginamit niya. The best kid. Shout out po sa aking apo na si Wanchan, Attorney Toto. Oh, Wanchan, apo! Kiko, Coco TV. Kung ginamit lang ng Comelec ang kanilang trabaho, nako, nakakalula. Ang vote buying sa lugar na yan. Grabe, bumili ng boto. Pumirma pa naman sa impeachment ni Sara itong si Johnny Pimentel. So matindi pala vote buying niyo dyan, Johnny Pimentel. Dapat imbestigahan sa Quadcom. Quadcom din si Pimentel, Quadcom din siya. Pres Perez, Mayap Abenge, Roberto Janco, broadcaster, Chingok, Tinigok, Kiko Coco. Sino pa ba ang may kakayahan gawin yan kundi mga Pimentel? Oh. Ferdinand Sanoan, good evening po, Attorney Engineer Toto Tirador, katotohanan kausing. Domingo Baramida, kumusta ka dyan sa Santa Mesa? Romel Bingson, naimbag gabi, kata kayo amin. Milenes J, maayong gabi. Masantos Yalabi, Chikayo. Maya Pabingi sa mga kabalin ko. Maray na Banggi sa mga Bicolano. Maayong gabi sa tanang mga Cebuano speaking people. Maayong gabi sa tanang mga Ilonggo. Maupay gabi sa tanang mga waray-waray. Maradyaw nga duyom sa mga taga Surigao. Oh, Pimentel, maradyaw nga duyom. Marayaw dom sa mga tausog. Mapya magabi sa mga Maranao, Ago Pakat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ni Bernard Shaw, marami pa siya. Marami nang namatay at binugbog na mga media men dyan sa Surigao del Sur na hawak na mga Pimentel sa ngayon. Yan si Congressman Romeo Momo, dating DPWH. Grabe talaga pala to. Huwag na tayong bumira, baka birahin din tayo ni Pimentel. Last na to na bira sa Pimentel. Investigasyon na ninyo. Isumiti mo dyan sa Quadcom. Yung mga maraming namatay na bidya dyan sa inyo. Siguro kalaban nila si Lib Navarro, no? Kaya panlaban si Lib Navarro sa kanila. Pero natalo ata si Lib Navarro sa Bislig City. So, yan lamang at magandang gabi po, mga kaibigan ko. Meron pang last, no? Si Jaime Aguinaldo, nako, baka may connect yan sa AG Kid. Dapat ipaalam agad kay Rimulya. Sige, mabuhay, the best kid. Maraming salamat po. Magandang gabi. Magdasal po tayo, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Tanging Diyos lamang ang ating panlaban.